Alam niyo na ba? Ang bagong pinalabas ng LTO na administrative order? Yung administrative order number AO-BDM-2024-046. Ano ba yun? Ano ba yung na kapag hindi nasunod ay pwede kang may penalty na 20,000 hanggang 40,000 pesos? Ang administrative order number AO-VDM-2024-046 o Guidelines in the Immediate Transfer of Ownership of Motor Vehicles with Existing Registration na ipinalabas ng LTO na naaayon sa RA 4136 para mapigilan ang pagdami ng mga di nakarehistro, walang record at makailang ulit na pagbebenta ng sasakyan. Dapat ang may-ari o yung nagbenta ng sasakyan o di kaya yung nagbigay ng sasakyan ay mag-report o mai-report ito doon sa LTO within 5 days ng pagkabili or pagkabigay ng sasakyan basing doon sa duly notarized deed of sale or pagkabigay ng sasakyan doon sa buyer kung saan man ang nauna doon. Kung meron nang na-report na transfer of ownership galing kang buyer pero wala pang report na galing kay seller o doon sa may-ari, ay may ibibigay na alarma ang LTO sa sasakyan at doon sa driver's license ng may-ari. Failure to report or to do so ay mayroong parusa na 20,000 pesos. Ang pag-report ay sa pamamagitan ng online portal ng LTO, yung LTMS portal. So, ito yung mga requirements na dapat i-submit ni seller doon sa LTMS online portal. First ay yung OR at saka CR ng sasakyan. Second ay yung duly notarized deed of sale. Third, 2 valid IDs. So, kung yung nakabili ay may driver's license at yung may-ari ay may driver's license, ay yung dalawang yun ang dapat na i-submit ng seller doon sa online portal. Pero kung walang driver's license yung isa o yung dalawa walang driver's license, ay pwede naman silang mag-submit ng any valid IDs, any valid government IDs. Pero take note lang na i-verify pa yan ng LTO at kapag makita nila na yung isa o yung dalawa, yung buyer o yung seller ay mayroong driver's license pero di yun ang isinabmit, ay meron pa rin yung penalty na kailangang bayaran. So sa transfer of ownership naman tayo na dapat gawin ng buyer sa sasakyan. So ang buyer naman ay kailangang mai-report ang transfer of ownership ng sasakyan from the actual date based pa rin sa duly notarized deed of sale. So 20 days yung allowance based pa rin doon sa duly notarized deed of sale. At again po, na kapag failure to do so naman o hindi na-report ng buyer ang transfer of ownership within 20 days na pagkabili niya ng sasakyan based doon sa notarized deed of sale, ay may penalty na naman na kailangang bayaran, which is yung 20,000. So di lang ang seller ang may penalty kapag di niya ma-report iyon, ganun din ang buyer. Ito naman ang kailangang ma-submit ng buyer na mga requirements doon sa LTO. Hindi to through online ha. Ito ay sa opisina talaga, any branches ng LTO. First ay yung notarized deed of sale. Second naman ay yung OR at saka CR ng sasakyan. At kapag yung sasakyan ay or yung CR niya o Certificate of Registration ay na-issue outside sa rehiyon kung saan ito ipaprocess ang transfer of ownership, ay kailangan ng buyer kumuha ng confirmation of Certificate of Registration. Third ay yung PNP HPG Motor Vehicle Clearance Certificate at saka dapat nakalagay doon ay ang purpose is transfer of ownership. Ika-apat ay yung Motor Vehicle Inspection Report or doon sa Private Motor Vehicle Center Inspection Report. Ikalima ay yung Electronic
certificate of insurance covered yung sasakyan kapag ang sasakyan na nabili ng buyer ay for renewal ng rehistro. Pang-anim naman ay yung two valid IDs na kagaya ng seller na kailangan kung merong driver's license ang buyer at saka yung seller o may driver's license lang ang seller o ang buyer ay kailangan yung maisubmit. Kung wala naman, pwede yung ibang government IDs. Pero again, ito ay kailangan pa rin may verify ng LTO kung wala ba talagang driver's license. Kapag ma-verify na merong driver's license pero hindi yun ang sinabi, ay penalty pa rin na kailangang bayaran. Ikapito naman ay kung ang sasakyan ay pagmamay-ari ng isang kumpanya, kailangan kumuha ng buyer ng secretary certificate. Again, ulitin ko na ang pagproseso nitong transfer of ownership ng buyer ay kailangang maisubmit o maiprocess doon sa opisina o branches ng LTO. Hindi through online portal ng LTMS o ng LTO. Doon talaga sa branches ng LTO. So ito lang ang dapat natin kailangang tandaan dito sa Administrative Order Number AO-VDM-2024-046 or yung the guideline in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration na kahit anong sasakyan pa yan as long as na nakarehistro yan sa LTO ay dapat na may maisubmit tayo na report doon sa LTO kung ito ay naibenta na sa iba o may binili kang sasakyan na nakarehistro na sa LTO ay dapat talagang mai-report ito. Kapag hindi mo ito mai-report ay may penalty kang 20K. So let's say nagbenta ka ng old na sasakyan mo pero bumili ka din ng second hand na sasakyan, yung dalawa hindi mo na-report, ibig sabihin lang no ay kailangan kang o magbabayad ka ng 20K para sa sasakyan na binili mo na second hand na hindi mo na-report sa LTO at another 20K na yung sasakyan na ibininta mo pero di mo na-report sa LTO. So total of 40,000 pesos. So yun ang kailangan mong bayaran sa LTO kapag di mo na-report ang mga sasakyan na naibenta o nabili mo doon sa LTO. So yun lang mga dol na kailangan nating ma-report talaga doon sa LTO kasi isa din to sa steps ng LTO na ma-minimize ang yung mga krimen at especially doon sa mga unregistered, no records at saka makailang ulit ng naibenta ng mga sasakyan. Walang tinatarget na kahit anumang grupo yung pinalabas na administrative order ng LTO. Pero yun ay sa lahat ng Pilipino. Pero wag muna kayong mag-alala mga dol kasi itong administrative order na ito ay pinapa-cancel muna ng LTO sapagkat inaayos pa nila ng buti at mga kailangang improvement sa administrative order na ito. Yun lang. Ride safe.